mega love shout out mga kakabsat. Good afternoon po. Ito pakinggan natin. May konti tayong clip lang tayong pakikinggan dito kay Baste. At syempre guys, bago tayo mag-umpisa to sa mga bagong pasok, syempre huwag kalimutang mag-like and subscribe, ma'am. At maraming salamat po. Kahit ako, hindi ako kinukilalabas kung ang sangkot ay kadugo ko. Sabi naman. Kung totoong target nila ay umabot kay BBM, dadaan lang muna yan kay Congressman Martin Sabi. Watching from Los Angeles, California. Shout out, Ronald. SPK, shout out. Good afternoon. Alright, ito nga mabsat no. Nakabaw mga kakabsat. Diyos ko po, Rudy. Here we go again. Diba? Nako po mga kakabsat. Anong nangyayari? Ano na naman tong ginawa mo, Baste? Baste, ano na naman to? Nagkalat ka na naman. Wala na namang kwenta mga pinagsasabi mo. Wala naman naniniwala sa inyo kundi mga garapata lang. Ay, Diyos ko Lord. Ito nga kasi nga mga kabsat, no, gumawa na naman ng eksena. Ito, ipakita natin yung eksena niya mga kabsat. Diyos ko po. Ipakita natin ang pagkakalat ni Baste. Wait lang. Countdown. Countdown tuloy. Ito, pakita natin. Ito yung yung ginawa nila. Saan basta ginawa to? Nagsalita ang mga kumag na Barbe, Baste kumag VP Sara's great threat in 2028 elections. Really, Davao City Baste Mayor asserted that the Marcos administration is targeting his sister, blah blah blah. Sige. Anong nangyayari sa atin? Ano daw nangyayari sa inyo? Kasama mo ba si Ipe na laging talo, no? Diyos ko Lord. At saka itong si Robin Hood na matatalo na yan. Diyos ko Lord. We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Kaya nga, saan napupunta yung mga buwis nating buong Pilipinas? Bakit yung Davao? Baste! Anong nangyayari sa Davao? Diyos ko Lord. Baste! Anong nangyayari sa Davao? Putragis. Nagbabayad tayo ng buwis pero ano nangyari sa Baste? Ano to? Pati yung sasakyan nakapatong na. Davao City flooding. Ang saya-saya, party tuloy, people. Sayawan muna, Baste. Diyos ko po, Rudy, no? Sabi dito na, shout out DILG Secretary John Vic Rimulyo. Baka naman, pwede natin imbestigahan at kasuhan itong mayor na ito. Di po ba direction of duty yan? Habang binabaha ang Davao City, ibaza at padroga-droga itong mayor nila. Diyos ko Lord Rudy. Davao! Diyos ko po! Paano yan? Baste, nasan kayo? Lustay, nasan ka? Binabaha ang putragis. Asan yung 51 billion ni Pulong? Ba sa Davao? San barangay yan? Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Nitong Biyernes lang, nung Friday lang yan ng gabi. Ay, Diyos ko po. Davao na naman. Ano to? Davao ulit to. Ay, Diyos ko po. Swimming pool. My goodness! Si Mayor nasa nightclub sa Spain. Tiis-tiis muna at pa din yan. Pagbalik niya. Buhay pa ba kaya mga didilis nito? Diyos ko, grabe ang taas. Nagsiswimming na yung mga sasakyan nila dyan. Diyos ko po, Rudy. Hindi lang yon. Pati si General Torre. Bahay ni General Torre sa Davao. Binaha, Basti. Diyos ko po. Ay, ba't natanggal? Dali. Sorry naman. Natanggal, Baste. Ibang klase ka talaga, Baste. Pati bahay ni General Torre sa Davao, binaha. Patunay na binaha. Diyos ko po, Rudy. Ito. Walang ligtas to. Baka sabihin, bahay pa ni General Torre to. Ito, tingnan nyo. Anak tayo ng kamote, Ayan si General Torre. Ito ang bahay ko sa NHA Bangkal, Barangay, Talomo, Davao City. Kahit i-check pa ng Register of Deeds
Nakapangalan sa aming mag-asawa ang titulo niyan. Kaya, residente rin ako ng Davao. At oo, may karapatan akong magtanong. Hindi ito ang unang beses na bina ang bahay na yan. Hindi lang ako nagpo-post dahil ayoko nang makulayan ng politika. Ay, Diyos ko, napuisit na si General Torre, mga kapsat. No? Pero darating talaga ang panahon na kailangan na itong itanong kung bakit paulit-ulit itong nangyayari. Alam kong hindi lang kami ang dumaranas nito. Maraming pamilya sa Davao City ang paulit-ulit na nalulubog sa baha taon-taon. Marami ang nagsasabing normal lang daw yan dahil mountain runoff catching basing ang Davao. Maaring totoo yun. Pero hindi naman bago ang bundok. Hindi rin bago ang ulan. Kung alam na naman natin pala ang problema, mas lalo dapat natin alam kung paano ito solusyonan. Kaya nga tayo gumagastos ng bilyon-bilyong pisong flood control. Baktay ka dito, pulong. Dahil alam nating may mountain runoff at malalakas na ulan sa mga lugar na madaling bahain. Ang flood control ay hindi para pigilan ang ulan. Ang flood control ay para umabot sa loob ng bahay ng tao ang baha. Ay, Diyos ko Lord. Kaya ang tanong ko ay simple. Kung ganito pa rin nangyayari, gumagana ba talaga ang sistema? Bilang residente ng Davao City, hindi ako naghahanap ng palusot at hindi hinihingi ko ang resulta. Hindi ang dami ng proyekto ang sukatan ng flood control. Ang sukatan ay ilan ang pamilyang hindi binabaha. Ay, Diyos ko po. Tingnan nyo naman. Oh, mga kakabsat, bahay ni General Torre, binaha o nag-swimming na yung, washing machine ba to? Lumutang na. Yung rep niya, lumutang na din. Ay, Diyos ko pa. Buti may kuryente pa. Oh. Yan, oh. Grabe, oh, yung upuan. Ay, grabe. Ay, Diyos ko, Lord. Oh, hanggang CR. Oh, ano na? Oh, ayan, humupa na. Naitayo na yung rep. Pero grabe to. Oh, putik yan. Maglilinis ka niyan. At hindi lang sa bahay ni General Torre yan. Kaya ngayon, Basti, anong problema mo? Balikan natin. Oh, saan napupunta ang pondo? Ngayon ang tanong, saan nga ba napupunta, Basti? Ang tanong, saan nga ba napupunta? Balik. Oh. Ano na? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang nawawala nga, di ba? O, nasaan na? Patunay. Diyan pa lang sa Davao po, trangis 51 billion nangyari. Diyos ka po. Priority ng administration ngayon. Ano? Yung impeachment ng Vice President. Agoy! Tanga! Tanga! Po, trangis. Priority daw ng gobyerno yung impeachment. Tanga! Anak ka ng kamote. Kaya kayo pinagtatawanan naratibo nyo. Tanga, lahat yon pinagsasabay-sabay. Tragis kang bastika o kininam. Tangina mo, kago ka. Tragis na, na-murder ka tuloy. Anak ng kamote ito, makapagsalita daw. Impeachment lang daw ang ginagawa ng gobyerno. Bobo! Isa yan sa mga isa yan sa mga dapat nilang trabahuin. Mandato yan. Constitutional duty yan. Anak ka ng kamote, oo. Problema sa inyo, magarapata kasi ganyan kasi ugalin. Ituloy. Oh. Because we all know na ano? Pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, ano? Hindi sila makalagay ng presidente nila on... Agoy! Sinasabi mo lang yan! Naku po! Kayo lang nag-claim yan. Hindi nga kayo makapuno sa mga maisog rally nyo. Diba? Ano bang people power nyo? Putragis, hindi nga kayo makabuo. Ilan lang kayo? Anak na ka. Ano, 5,000? Oh. Kung hindi man kayo maka 5,000, kumakapit kayo sa INC? Putragis kayo. Wala kasi kayong bilang kaya kumakapit kayo sa mga ibang reliyon. Kahit magsama pa kayo, wala kang kabilang-bilang. Anak ka ng kamote, oo. Tragis to. The 2028 elections because he is a great threat
sa presidency this 2028. Oh, yung mga papalakpak si Robin Hood, si Robin Hood, sino to? Si Ipe, Philip Salvador, o si Kusi, tsaka si Bongo, magkatabi. Nakapaw. Now I go back. Oh. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa... Di ba iniimbestigan na to ng NBI? Maalala ko, Sir Leonardo, di ba iniimbestigan na ito ng NBI? Damputin nyo na rin tong mayor na to, Diyos ko Lord. Kung di ako nagkakamali, merong kwento, sedition na kaso to. Damputin nyo na to. Anak talaga ng kamote. Nagpupuskol rupa da. Diyos ko po. Sa atin to. The president can threaten anyone. Agoy! Tingnan nyo. Ugali nyo kasi yan. The president can threaten anyone. Gawain kasi ng tatay mo. Ngayon, yung tatay mo, pinagdudusahan lahat ng pinaggagawa niya. Bobo. Walang natitira. Dalawa nating senador. No, isa nating senador. Kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, anong ginawa sa kanya? Do we even have... Tanga! Alam mo kung bakit nakulong si Marcoleta? Barbie Baste. Siya umamin, inamin niya sa bunganga niya galing yung ebidensya. Ang tatanga nyo. Tragis. Anak ng kao. Sinisisi niya naman kay Bongbong Marcos na iniisa. Tangaw. Bakit? Kasalanan ba ni Bongbong Marcos na biglang umamin itong kumag na Marcoletang to? Na may binigay na regalo? Diyos ko Lord, lahat na lang kasalanan ni BBM. Anak kayo ng kamote. Amin na lang yan, basol ni BBM. Diyos ko Lord. Ay, grabe. Freedom at all at this point dito sa bansa natin. The former president. Nasaan ngayon? Nakakulong yung former president na tatay mo. In The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We know the... Jurisdiction na naman tayo. Paulit-ulit kayo. Supreme Court na ng Pilipinas ang nagsabi. May jurisdiction ng ICC nung panahong miyembro pa ang Pilipinas ICC. Hindi mo ba naintindihan yon, bobo? Ang tanga-tanga mo naman, anak ka ng kamote talaga, oo. Process, and they broke the process, and mind you, this is an establishment that should be an honorable one, and yet they move like syndicates. They have cooperated. Wow, they move like syndicates. Just hello, who's talking? Who's talking? Anak ng kasindikado daw. Who's talking? Diyos ko Lord. Kaya kayo pinagtatawanan no? Kaya kayo pinagtatawanan. Kasi gawain nyo. Feeling ano kayo? Feeling nyo madami kayong feeling nyo madami kayo. Feeling nyo lang. With a president who moves like a syndicate. Papayag kayo na. Tapos kapag kinasuhan ka, freedom of expression. Anak ng kamote to, Tuluyan nyo na nga to, Diyos ko Lord. NBI, DOJ, tuluyan nyo na nga to. Total, iniimbestigan nyo, tuluyan nyo to. Tingnan nga natin. Anak ng kamoteng to. Na ganito na lang tayo. We have to do our duty and responsibility for our country. Ginagawa All niya. of us members of this party. Yun, kayo, sa party nyo lang. Kayo lang maglokohan. Ay, Diyos ko po, Rudy. Ibang klase ito. Diyos ko po, Sir Leonardo, Ruben. Iba, maldita Kabayashi, shout out. Ay, putragis, anak ng kamote, oo. Baste, okay ka pa ba? Baka hindi ka pa nakatake ng gamot mo. Baka naman, yung gamot mo, lalo na yung Davao, yung distrito nyo, lubog pa din sa baha. Ay, Diyos ko po, Rudy.
Ano na? Di ba Ryan Ecudense? Diyos ko Lord. Ay, gravity. O, sige talaga. Will not have an ambition of his own. And our collective ambition is to lift this country up. Nako po. From all of this corruption. From all of this evilness that is happening to our country right now. This should stop right now in the 2028 elections. Meanwhile, sabi niya, meanwhile, may nakita ko nag-post dito, tika lang, tingnan ko. Sana di pa niya binubura. Sana. Di pa. Pinakita ko nasa niya OCC, di ba? Ay, grabe. Ang dami nag-comment na, oh. Ay, grabe. Nako, nakapagsalita ng malinis. Sabi niya, ang tunay na palong-palo sa Davao. Isunod na yan. Ano, grabe naman kayo. Nagsalita, parang akala mo malinis. Pero yung nag-post ng picture dito eh. Wait lang Sana makita natin yun. Yun yung OCC daw. Pag hindi OCC, where are you? Ay, grabe, 9,000. Wag na nga lang. 9,300 comments. Lahat galit. Patragis, lahat galit. Napunti sa buwis natin sa pukpok na yan, napulong sa Ibarra Parte, Baste na World Travel. Napunta sa ating mga political press conference sa kalagitnaan na nakawalang pagbaha. Gawin nyo rin yan pagpapakulong. Yan din ang ginawa ng tatay mo kay Dilima, di ba? Ika lang OCC ba yan? OCC yata. OCCP. Most corrupt. 2017. Wait lang. Ito pinaka-corrupt na tao noong 2017, panahon niya, no? OCCRP, ayun, tama pala. Wait lang Uy, baka may latest na, baka may 2026 na. OCCRP 2017. Akala mo ba yung ito, bingo, ito na yon mga kapsat. Pero syempre baka may mas latest na dito. Ito most corrupt na mga tao sa buong mundo per year in 20 ilang beses ko na nilabas to, yan noong 2024 si Bashar al-Assad, former president ng Syria. Noong 2023 most corrupt Maria Consuelo Porras, Attorney General in Guatemala. 2022 Evgeny Prigozhin, oligarch and mercenary leader in Russia. Tapos Alexander Lukashenko, President of 2021. Jair Bolsonaro, former President of Brazil. Joseph Muscat, former Prime Minister of Malta. Tapos Danske Bank, largest bank in Denmark. Rodrigo Duterte, 2017. My goodness, award-winning 27. Ay, grabe. Award-winning, most corrupt of 2017. Ay, grabe. Paldo. Saan ka pa? Ano? In 2017, former President Rodrigo Duterte was named the most corrupt. Yan, Ito pala. Nababasa niyo ba? Nasa baba. Yung may arrow. In 2017, former President Rodrigo Duterte was named as the most corrupt person of the year. Wow, award-winning. Responsible for more than 1,000 extrajudicial killings and various violations of human rights. Paldo, Baste, tatay mong karton, Diyos ko Lord. Anak ng kamote, ano na? Wala na. Alright. So, yan lang muna update natin ngayon, Mabsat, no? So, mag-update tayo mamaya. Pasensya na, medyo nasa emergency kasi ako ngayon.
tinakbo kasi natin si Father sa hospital kanina. Bumalik lang ako dito para mag-update. Pero for the meantime, balik ako mamaya mabisat no, for more updates. Okay, maraming salamat. Dito tayo magtatapos sa Again, maraming salamat sa mga sa mga dumalaw kay Maestro ngayon. Shoutout sa 300 plus live viewers. Again, huwag kalibutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. Maestro Paul is signing off. Good day. Kita-kits tayo mamaya. Bye-bye.